Hello guys! Hello para to sa lahat ng Capricorn. Welcome Capricorn dito sa aking channel. Kapalaran 888 Capricorn. So, alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat. This is general reading, so pwede kang makaresonate. Tingnan natin Capricorn kung ano ang weekly tarot reading mo para sa last week of April and first week of May. Okay, Capricorn. Okay, first card natin na Capricorn is Archangel Hope. So, dito sinasabi na nandito sa linggong ito Capricorn si Archangel Hope para bigyan ka ng pag-asa, bigyan ka ng hope, bigyan ka ng motivation, bigyan ka ng determination sa kung ano man ito na gusto mong gawin. And dito sinasabi na kailangan mong maintindihan na deserve mo ang blessings na to or ang pag-asang ito na posibleng ibibigay sa iyo ng universe. Okay, tingnan natin yung second deck. Capricorn, second deck mo is Count Your Blessings. So, for the last week of April and the first week of May, sinasabi ng bara sa'yo, Capricorn, na kahit feeling mo or pakiramdam mo walang blessings na dumarating, or parang feeling helpless, hopeless ka, still maging grateful and thankful pa rin tayo. And bilangin mo yung blessings mo, wag mong bibilangin yung mga problema mo, or wag mong bibilangin yung mga kung ano man na parang hindi maganda na nangyayari sa buhay mo. So, just count your blessings, count your strengths, or just be thankful sa kung ano man ang meron ka sa ngayon. And huwag kang masyadong mag-focus sa mga mistakes mo, sa failures, sa past, and just go with the flow. Or kung halimbawa feeling stagnant, keep going lang. Oh, 'di ba? So, dito sa barahang to, sinasabi ng baraha sa'yo na if you are Capricorn na nasa 9 of Swords, yung 9 of Swords, guys, is all about stagnation yan. Yung feeling stagnant, yung feeling mo na sobrang lungkot mo, hindi ka makatulog sa gabi, sobrang nag-aalala ka sa pang-araw-araw mong pamumuhay, or pwedeng yung iba sa inyo sobrang anxious siya kasi nag-aalala siya para sa future niya. Okay, so sinasabi ng baraha, huwag kang mag-alala kasi nandito na yung the World card. The World card is a completion, it's an ending, it's a closure ng kung ano man tong masakit na pinagdaanan mo sa past, or kung ano man tong kailangan ng matapos na hindi maganda sa buhay mo. So, if you're experiencing pain, heartaches, or any betrayal or anything na medyo hindi maganda sa energy mo, sinasabi na huwag kang mag-alala kasi malapit na tong matapos. Okay, second card natin, or second deck, is, second set of cards, is 9 of Wands and Strength. So, normal na pakiramdam, Capricorn, na if feeling hopeless, feeling helpless, feeling uncertain, talagang makakaramdam ka ng fear, ng worries, ng pagod. Okay? So, dito sinasabi ng baraha na kinakailangan mong magpakatatag. Okay? Kinakailangan mong magpakatatag, kinakailangan mong maging strong, kinakailangan mong maging positive, kasi pag ikaw ay nawala ng positivity sa buhay mo, kung puro na lang negative, talagang mauupos ka ng problema. Okay? So, sinasabi ng baraha, para ma-replenish mo yung pagod mong katawan, para makaiwas ka sa kung ano man na sakit, magpahinga. Okay? So, this week, if may pagkakataon ka na makapagpahinga, makapag-rest, makakain, makabakasyon, gawin mo yan kasi para yan sa'yo. Okay? Oh, Ace of Pentacles. Okay, next card natin is Ace of Pentacles. Yung Ace of Pentacles is all about financial new beginnings, financial offer. It's all about tangible, material things, pera,
or pwedeng any sources or resources ng pagkakakitaan. Okay, so pwedeng yan yung rason. Pwedeng yung iba sa inyo dyan, Capricorn, pagod na kayo sa paghihintay kung kailan ba darating yung job offer, kung kailan ba darating yung contract signing, yung visa, yung relocation, yung kung ano man tong hinihintay mo. So, Five of Swords, dito sinasabi ng baraha sa'yo na may isang Capricorn na sa sobrang pagod niya sa paghihintay or yung sobrang impatient na talaga siya sa sobrang paghihintay, siguro mapag-iisipan niyang i-give up na lang. Okay? Pwedeng it's a relationship, kung ano man itong hinihintay niya, naghihintay siya kung maayos pa ba yung relationship, or pwedeng yung karelasyon niya, ang tagal ng unemployed, so marami na siyang utang, marami ng problema sa financial. So siguro instead na i-work out yung relationship, pwedeng yung iba makikipaghiwalay kasi sobrang pagod na yun. Understandable naman. Kung makikita mo yung baraha mo dito, sobrang understandable yung emotions, yung energy na nararamdaman nyo. Diba? O, Five of Pentacles, sinasabi na walang pwedeng malapitan kasi ang dami mo ng utang. So, pwedeng may utang ka na sa isang tao and yung taong yun is siya lang yung pwedeng makatulong sa'yo. Ang problema, may utang ka pa sa kanya. So, yun. So, pwedeng may mga financial problems kayo, physical health problems sa family. So, kung kaya't sobrang hirap na hirap kayo sa buhay nyo. Okay. Seven of Cups and Page of Wands. So, dito sa Seven of Cups and Page of Wands, sinasabi ng baraha sa'yo na ano man daw ang hinihintay mo sa ngayon, if hindi siya dumating sa ngayon, sinasabi ng baraha na possible yan na dumating sa future. So, halimbawa na helpless and hopeless ka sa ngayon, isipin mo na pwedeng dumating yan, na blessings na yan na minamanifest mo anytime. Okay? Kasi wala naman tayong time frame dito sa mundong ito na kailangan sabay-sabay tayong i-bless. So, dito sinasabi na just keep on waiting. Okay? And you have the choice. May choice ka kung maghihintay ka ba or i-give up mo na yan or maghahanap ka ng ibang options or ibang choices or ibang diskarte. Okay? Nine of Wands, sinasabi ng baraha sa'yo dito na in the near future, isang relationship, pwedeng work relationship, or pwedeng isang intimate relationship ang posibleng makatulong sa'yo. So, I hope na makuha mo yung energy dito kasi yung energy mo ngayon mismo sa kasalukuyan, yung sobrang pagiging impatient natin ay pwede niyang nakawin yung paparating na blessings and stability sa buhay mo. So, ibig sabihin yan, Capricorn, ang magiging discarding mo sa ngayon is maging mapasensya ka. Okay? Kasi, once na naging mapasensya ka, maiiwasan mo tong Seven of Swords. Kasi yung Seven of Swords, hindi siya tao. Siya ay ang iyong emotion. Siya ang iyong feelings. Yung parang ngayon na mismo. Ngayon ang gusto ko. Gusto kong makuha ito ngayon. Yung ganyang klase ng emotion or energy, yung pagiging impatient, yung parang aggressive, impulsive. Pwede niyang nakawin yung mga blessings na paparating sa'yo. Lalo na yung blessings na sobrang malaki para sa future. So, kinakailangan mong maging maingat. Kinakailangan mong maging patience, guys. Kasi yun lang yun lang ang nakikita natin dito na pwede natin na maging diskarte is maging mapasensya tayo and matuto tayong maghintay. Okay? Nandito si Archangel Hope, binibigyan ka ng pag-asa. So, ibig sabihin, may pag-asa talaga sa future. May pag-asa na parating. So, kung ngayon pa lang, i-give up mo na dahil wala kang pera, dahil malungkot ka, dahil pagod ka, dahil hindi ka makatulog, sino pa ang tatanggap ng blessings na to na parating para sa susunod na mga araw? Diba? So, thank you guys for watching and see you again. Bye!